will be completely. Kamusta mga boss? Welcome sa Kanta Kwento, yung channel natin na dito, may kanta, may kwentuhan pa. Ngayon, may sobrang gandang kwento tayo ng isang batang galing Valenzuela sa edad na 14 o 15. Grabe yung galing. Siya si Ruel Carino, yung tinaguriang Matt Monroe ng Pilipinas. Halina't alamin natin kung paano siya umabot dyan. Bago tayo magsimula, pahit naman ng like at subscribe mga boss at i-comment nyo na rin kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan na umaabot ang kwento natin. Salamat ha, nagsimula yan sa lolo niya. Mahilig kasi ang lolo niya kay Matt Monroe, kaya puro ganon ang pinapakinggan nila sa bahay. Doon pa lang, naengganyo na yang si Ruel. Kahit bata pa siya, parang nasa dugo na niya yung pagkanta. Lumaki siyang kinakanta yung mga lumang kanta. At grabe, kahit bata pa siya, ramdam mo yung lalim ng boses niya. Bago pa siya sumikat sa TV, sumubok muna siya sa mga contest sa kanila. Noong 2023, siya ang nagwagi sa Valenzuela's Got Talent. Tapos madalas siyang kumakanta sa mga mall, kapistahan o kahit sa mga simpleng okasyon lang. Doon unang narinig ng mga tao yung boses niya. Grabe, parang si Matt Monroe talaga. Kapag kumakanta siya, tahimik muna siya saglit, parang nag-iisip. Tapos pagbukas ng bibig, ay yung emosyon, tama yung kilos. Parang hindi bata ang kumakanta. Dumating yung malaking pagkakataon noong kalagitnaan ng 2025, sumali siya sa The Clones, ka-Voice of the Stars sa Eat Bulaga. Si Matt Monroe ang pinili niyang gayahin. Hindi lang boses, pati yung paraan ng pagkanta, yung damdamin, yung tinitingnan, tumpak. Minsan mabagal ang galaw, pero punong-puno ng kwento yung mga mata. Ang mga kantang Portrait of My Love, Walk Away at Softly As I Leave You, dyan siya lalong kinilala. Tahimik ang studio habang kumakanta siya. Tapos pagtapos, sabay-sabay ang palakpakan nang matapos ang contest. If I never sing another song, it shouldn't. I've had my share of fame. You know my name. If I never sing another song, I would get by, but I'm not sure how. Nakuha niya ang second runner-up. May 50,000 siya, tapos binoto siya ng mga manonood, kaya nakuha niya ang Dabarkad's People's Choice Award. Dagdag pa ng 20,000, kabuuan, 70,000. Naging parte rin siya ng concert nila noong ika-8 hanggang ika-16 ng Setyembre ng 2025. Doon lalong nakita na hindi lang siya basta kumakanta. Nagkukwento talaga siya sa entablado. Ang pinakamalaking parangal, kinontak siya mismo ng pamilya ni Matt Monroe. Sabi ng mga anak nung alamat, hindi mo siya kinopya, iginalang mo siya. Grabe yon, di ba? Mula noon, opisyal na siyang artista sa TVJ Production. Noong Disyembre 2025, sa Aliw Awards, tinanghal siyang Best New Male Artist. Grabe, 4 na buwan pa lang siya sa industriya, ganun na agad ang naabot. Naging parte na rin siya ng mga espesyal na sa Eat Bulaga. Pati na rin, noong nag-birthday siya ng ika-15, binigyan siya ng sorpresa ni na Boss Vic at Jose Manalo noong Enero 2026. Hindi lang kanta, no? Sinubukan din niya ang pag-arte noong mahal na araw ng 2026 kasama siya sa Lenten special ng Eat Bulaga na pinamagatang My Forever. Unang beses niyang humarap sa ganong klase ng eksena pero grabe, kinaya niya. Ramdam mo yung lungkot, yung pag-asa, yung takot, lahat nandoon sa muka at boses niya.
Ano yan? Pangat po ba ang boses ko? Hindi pangit boses mo. Bawal kumanta rito. Ha? Bawal kumanta. Nagpapahinga. Alam mo yung nagpapahinga? Ha? Alam mo na? Pasensya na po, tito. Pasensya na po, tito. Kailan kayo aalis? Ha? Pakisabi sa tatay mo, layas na kayo rito kasi wala kayong pakinabang sa resort. Wala kayong pakinabang sa resort. Ha? Tapos naging parte rin siya ng kwento sa My Best Friend Eman. Doon pinakita niya kung paano maging mabuting kaibigan, kung paano magmalasakit. Natural lang ang dating niya, hindi pilit. Ibig sabihin, ang galing niya talaga sa sining, hindi lang sa pagkanta. Pero kahit ganito na siya kasikat, yung batang yan, simple pa rin. Mahal ang pamilya, laging nagpapasalamat, at hindi nagbago ang ugali. Marami ang humahanga sa kanya kasi hindi lang magaling, mabait pa. Ngayon, hindi na lang siya tinatawag na clone. Kilala na siya bilang si Roel Carino, ang batang nagbuhay sa mga lumang kanta para sa mga kabataan ngayon. May mga balitang baka sumali pa siya sa mas malalaking laban, pero sa ngayon tuloy-tuloy lang ang ensayo at pagpapagaling niya. Ang kwento niya ay patunay na basta may talento, sipag at respeto, malayo ang mararating mo. Kahit bata ka pa, kaya mong gawing espesyal ang musika. Talagang nakaka-proud si Roel, no? Sa murang edad, ang dami na niyang naipakita. Kayo mga kakwento, alin sa kanta ni Matt Monro ang pinakagusto nyo sa kanya at ano ang masasabi nyo sa pag-arte niya? Ikwento nyo naman sa comment ha! Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe dito sa Kanta Kwento at sabihin nyo kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan na ang ating kwento. Maraming salamat, hanggang sa muli. Rito, nagkamalas-malas na tong negosyo ko. Kaya ako sa inyo, mag-impake na kayo. Don, kapatid mo ako. Wala akong kapatid at wala akong dugon traidor na kagaya mo. Wala na akong tiwala sa'yo. Sige na, lumayas na kayo rito. Don, Tigilan mo ako. Wala nang pwede-pwede. Ang importante, lumayas na kayo. Lalong nagiging malas tong resort ko eh. Dahil sa inyong dalawa eh. Tito Don. Isa ka pa. uy, di marunong mo yan ako. Wala akong pakialam. Maluno dyan. At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig. Mga awit ng puso, damhin ang kanilang himig. Mga talentadong Pilipino, sikat at di kilala sa Kanta Kwento. Sama-sama tayong sumayaw, iba't ibang kwento. Bawat banda ay may kwento, saan man sila galing, ipagmalaki natin to.